Siniseryoso, ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay, ang tiwala ay binigay sa'yo lamang. Jesus, pananalig ko. Nabuhay sa kasalanan ang puso. Pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa'yo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay ibinigay sa'yo lamang. Jesus, pananalig ko. Para lang sa'yo. Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children, so that they know it's a better world for them. Think if they can make it a better place. There's a place in your heart, and I know that it is love. A place much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire
Panginoon, na ang mundo ngayon ay nangangailangan ng kagalingang spiritual. Sa mga oras na ito, maraming salamat. Muli ikaw ay naghahain ng online piging upang magbigay ng kagalingan sa aming mga kahinaan, sa aming mga kasalanan. Muli sama-sama po tayong magnilay ng Thursday Gospel. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka mong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sapagkat bago matapos ang araw na ito, January 18, 2024, ay muli mong inihain ang mabuting balita na magbibigay sa amin ng pag-asa, ng pag-ibig, hindi lamang ng information, kundi transformation, O Lord. Nawa magkaroon lagi kami ng desire na mapakinggan ang iyong mapagkalingang mensahe sa bawat isa. Tayo po'y lumapit na may kababaang loob sa ating Diyos. Batin niya ang ating iniisip, ang ating nasa puso. Nawa ang mga negatibo, ang problema, ang pagsubok, tanggalin muna natin sa oras na ito at mag-focus tayo sa kabutihan ng Diyos. Ama, ang loob ang lingkod ay muling lumalapit na may kababaang loob. Linisin mo po ang aking puso sa mga nakalipas na oras na kagawa ko na hindi kanais-nais sa iyo, O Lord. Nasaktan kita, patawad. Nawa palagi mo pa rin makita ang desire ko to serve you online, to serve you anytime, anywhere. Nawa, Panginoon, gabayan ako ng banal na Espiritu sa oras na ito. Puspusin ako ng banal na Espiritu. Come, Holy Spirit, and I pray for you. Upang ganun, sama-sama kaming makarinig. Ikaw ang makita namin, ikaw ang marinig namin sa aming puso ang iyong mensahe. Muli ako ilang instrumento, Panginoon, isang makasalanang ginagamit mo upang ipahayag ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig sa sangkatauhan. Bigyan mo ko ng kababaang loob na ikaw lamang ang may pagmalaki sa Facebook live nito. Ngayon din, Lord, muli, karunungan, tulad ng kay Haring Salomon, ang kababaang loob, tulad ng sa Panginoong Jesus. Pagkaloob sa iyong manglingkod. Ngayon din, Lord, ang dalangin ko sa mga makakarinig ng live ng gospel na ito, at sa mga makakarinig ng replay, touch them, O Lord, ipaunawa mo sa kanila na itong pinakamalagang blessings o blessing na matatanggap namin sa bawat araw na makarinig ng mabuting balita mula sa Panginoon. Isang pangangaral mo ng isang nagmamahal na Ama sa langit. Kalimutan muna natin anumang mga hadlang. I-focus natin ang ating sarili sa mensahe. Lahat tayong makasalanan, walang mayaman, walang estado, walang kapangyarihan, tayo'y makikinig sa mabuting balita. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa Ama, sa Panginoon Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Purihin ka mong Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kapatid na minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang napakaraming tao sa tabi ng lawa. Umalis si Jesus sa kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming tao buhat sa Galilea.
Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit sa mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay napagpatira pa sa harap niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos!" At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus, ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. Muli, sumayin niyo ang kapayapaan ng ating Diyos na buhay. Nawa, nasa mabuti tayong kalagayan ngayon. At salamat sapagkat kung ikaw ngayon ay nakikinig ng Facebook Live Daily Gospel, ibig sabihin lamang yun gusto mong magkaroon ng spiritual na pagkain. Hindi lang yung physical na pagkain. At of course, ang Facebook Live na ito ay nagsimula po noong August 5, 2019 at ako po ang inyong abang lingkod na gagamitin lamang instrumento ng Panginoon sa kanyang mensahe sapagkat kahit ako nakikinig sa kanyang mensahe. Ako Sister Angelica from Bulacan. And of course, salamat sa Panginoon. Ngayon ay Thursday Gospel ang ating pagninilayan. January 18, 2024. Tungkol sa ang napakaraming tao sa tabi ng lawa. Ang pagbasa natin kanina ay nagmula kay San Marcos, chapter 3, verses 7 to 12. Bilis ng panahon. January 18 na. Parang kailan lang? January 1. Amen. Maya, February na. Amen po. So, ganyan ang kabilis ang panahon. Pero salamat sa Diyos, dapat bawat araw hindi nawawala sa schedule natin ang pakikinig ng mabuting balita. Sa pagkasabi nga, ito yung pinakamahalagang blessing. So, ano ba natanggap mong blessing ngayong araw na ito? Nakauwi ka na ba ng safe mula sa trabaho? Nakakain ka ba ng 3 times a day? Ano pa? Nabili mo ba yung gusto mo? Ano pa? Nakita mo ba uli yung mga mahal mo sa buhay? Ano? Amen? May tuturing mong nagpasaya-saya sa araw na ito. Pero ang pinakamahalaga, yung blessing ng salita ng mabuting balita. Yun ang kayamanan na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Upang magkaroon tayo ng kagalingang spiritual. Of course, sa mabuting balito, lagi namang inihain ng Diyos ang kanyang pag-ibig para makarating tayo, para makasama tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. So, balikan po natin uli ang mabuting balita. No? Bigyan po natin uli ang senaryo. Ang Panginoong Jesus talagang marami po siyang pinapagaling. Mapupunta man siya sa bundok, mapupunta siya sa kabilang ibayo, sa kapatagan, karagatan. Talagang araw-araw lagi siyang nangangaral ng salita ng Diyos at nagpapagaling. Kaya talagang naging tanyag siya. Nakilala siya na bilang, pag sinabing Jesus, ay nagpapagaling yan, nagpapakaas out siya ng demonyo, bumubuhay yan ng patay, ano pa, ang dami, no? Parang sa panahon natin ngayon, kapag narinig natin na, ay, yung isang taong yun na nagpe-perform ng miracle at papagaling siya ng may sakit. O kaya kapag halimbawa merong sa news, no, mga puno na nag-appear yung image ni Jesus Christ, ni Mama Mary, amen, pinagkakaguluhan, no? Nagva-viral, lalo na ngayon sa social media. Pag viral lang ang tungkol sa mga himala na yan, di ba kinakagat natin mga tao? Amen. So mas madali na ngayon ang viral, no? Mas madali nang nakikilala ang tao. Dati, bago ka makilala ng mga tao, kailangan mo mag-artista. Kailangan maganda ka, mestiza. Di ba? Ganun yung mga trending noon eh. Pero ngayon, kahit hindi ka na mag-artista, kahit hindi ka na mag-audition, pwede ka nagwawa ng sarili mong content. Pwede ka na mag-viral. Di ba nangyayari na yan? Sa YouTube, sa TikTok, hindi ka artista pero ikaw mismo sarili mo gagawa ka ng content, nakikilala ka ng mga tao sa content mo at nagiging viral ka, nagiging sikat ka. Pero ang pinakamahalaga sana do sa mga taong sumikat na, nakilala na sa social media, sana hindi yung sarili nila ang nag-glorify. Sana ginamit nila yung platform nila, yung content nila para i-glorify ang Diyos. Kaya nga lang, yun ang medyo sad news,
maraming sikat na content creator na hindi talaga nag-glorify si God, kundi yung sarili nila ang na ipagmamalaki. Sayang no, ang dami nilang followers, umaabot na minsan sa thousands, millions, pero tapos marami pang mga nag-share, nagko-comment, nag-like sa kanilang mga content. Samantalang ang content ng salita ng Panginoon napaka-kaunti. So malalaman natin bakit nga ba gano'n, no? Kapag mga sikat na artista, mga politiko, mga tao, daming nagla-like, daming share, bakit nagsalita ng Diyos? Ay nako, ang konti, o baka minsan talagang, bakit gano'n, no? Kung yung mas mahalaga pa, yung mas dapat sikat sa sikat, kung sino ba sikat ngayon na content creator, meron mas sikat dyan, ang Diyos. Siya dapat yung pinagmamalakas, pero hindi siya nag-viral. Bakit? Sapagkat tayo mismo, hindi tayo tumutulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Dapat ka, pag mga ganitong gawain, hindi lang dito sa Facebook Live, sa YouTube, sa TikTok, dapat sinishare natin kapag tungkol sa Panginoon. Para marami ang nakakaalam na, ito pala ang gusto ng Diyos. Hindi pala nag-glorify ng content creator na yon, yung Panginoon. Amen. At alam natin na social media, malakas yan. Is either i-break tayo niyan or buuin tayo, no? Kasi na-influence tayo sa mga nakikita natin sa mga buhay nila, ginagaya natin pananamit nila, yung pagsasalita nila, the way they think. Amen. So, kung ang isang content creator, ipinagdidihinan niya yung pabor siya sa abortion, pabor siya sa divorce, maapektuhan yung mga followers niya. Amen. Pero, paalala lang ng Panginoon, kung sino man ang fina-follow nyo ngayon sa social media, wag nyong gagamitin ang salita, ang pangalan ng Diyos sa comment. Kasi merong mga case na yung content creator, hindi naman talaga nag-glorify yung Diyos sa kanyang content, tapos sasabihin nung nagko-comment, God bless you, God bless both of you, na hindi naman nag-glorify ang Diyos. No? Wag natin gamitin ang pangalan ng Diyos sa comment kung hindi naman nag-glorify, kasi kasalanan po yun. Amen. Kaya nga maganda na nanonood tayo. Kamukha ko, no? May YouTube channel ako, Angelica Dorde. Pwede kayo mag-subscribe doon kasi everyday naman nandun din yung Facebook Live ng Word of God na tinatransfer doon. Ayun, di ba? Tapos i-share nyo sa timeline nyo. Huwag kayong mahiya. Kasi kapag kinahiya nyo ang makita sa timeline nyo, ang mga ganitong gawain, mga online na Facebook Live about God, about gospel, kahiya din tayo ng Diyos. Bakit pagka masama ang loob natin, pinopost natin sa Facebook? Di ba? O kaya, i-share nyo sa group chat nyo. O kaya, lakasayin yung volume nyo para yung mga kasama nyo sa bahay, marinig yung mabuting balita. Amen. Maraming paraan. Sabi nga, kung gusto, may paraan. Kung ay, maraming dahilan. But of course, isa na rin siguro sa pagpapasalamat sa Diyos, yung isinishare mo yung kanyang mensahe. Yun kung nandun ng desire mo, yun kung may relasyon ka talaga sa Diyos. Kasi mahirap i-share si Kristo kung hindi mo siya talaga mahal. Madali kasi sabihin yung salitang mahal kita pero ang mahirap din patunayan. At ganun tayo sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, I love you, Lord, nagsisimba ako, Lord, hindi. It should be in action na makita ni Lord na, talagang mahal mo ako. Sige nga, i-share mo nga yung gospel sa timeline mo. Tingnan ko nga para yung mga Facebook friends mo na nakikinig o pwedeng makarinig ng mabuting balita. Amen. Kasi yan ang mission ni Jesus Christ when He was dito sa mundo. Araw-araw, nag-share siya ng gospel. Wala pang wala pang social media, wala pang laptop, wala pang cellphone. Tayo isang pindot lang we can share, no? Okay? So, ang senadyo ng napakaraming tao sa tabi ng lawa, ang gospel ngayon. Muli ang Panginoon kung saan siya pumupuntang lugar. Para para i-share na naman yung gospel. Tayo, minsan nandiyan na lang sa bahay, hindi pa natin ma-share, no? Kinukulita tayo ng Diyos, ayaw pa rin talaga natin. May problema talaga sa relasyon natin sa Panginoon. Kasi pag mahal mo ang Diyos, hindi mo siya kakahiyang i-share i-viral. Kasi mismo mga pare sa YouTube, sinasabi nila, i-share nyo itong gospel para ma-viral. I-viral natin ang salita ng Panginoon kasi kailangan ngayon yun ng tao sa hirap ng buhay ba naman. At sa araw-araw na problema hinaharap natin, na ang totoo talaga natin problema, hindi pera, hindi trabaho, hindi relasyon, kundi paano ba tayo mapupunta sa langit. Yun ang malaking problema natin, no? Hanggat hindi tayo tinatanggap ng Diyos sa kalangitan, yun ang malaking problema natin. Kasi yung mga bagay na pinoproblema natin dito sa mundo, iwanan din naman natin yan Amen? So popular na.
ang Panginoong Jesus. At naiinggit ang mga Pariseyo sa kanya, yung mga dalubhasa sa kautusan. And of course, sa iba't ibang dako narinig ng kanyang pangalan. Kaya kapag siya pumupunta sa isang lugar, maraming sumusunod sa kanya. At hindi naman lahat ng sumusunod sa kanya, sumasamba sa kanya, naniniwala. Meron iba mga marites lang. O yung mga nakikichismis lang. O yung mga, hindi ba? So, ang Panginoong Jesus talagang dinaragsa siya ng iba't ibang tao. Mahirap, mayaman, matalino, may pinag-aaralan, wala. Amen. Ganon din di ba sa mga gawain sa community? Sa simbahan, kapag nagsisimba tayo ng linggo, di ba? Iba't ibang uri ng tao makakasama mo, makakahalubilo. Amen. At syempre marami siya yung pinalaya sa mga sinasapian ng demonyo. Yung may mga sakit, pinagaling niya yan. At di ba sabi nga dito sa gospel, may mga kinakast out niyang demons, anong natatakot sa kanya. Bakit? Kasi kilala siya eh. Biro mo, demonyo, kilalang kilala siya. Anong sabi? Ikaw ang anak ng Diyos. So, kung ang demonyo kilala ang Panginoong Jesus, dapat tayo, alam natin, sino si Jesus sa buhay natin. Amen. Sino si Jesus sa buhay natin. Magandang gabi sa iyo, Sister Maria May. And of course, Sister Daisy, Ceci. Yun nga, no? Puntahan natin yung siguro sa gospel ngayon, magkaroon tayo ng tinatawag na word of the day. Ano ba yung salita sa araw na ito na mensahe ng Diyos? Since ang title ng gospel is napakaraming tao sa tabi ng lawa, kunin natin yung word for the day, yung napakarami. Marami, no? Ano ibig sabihin nun kapag narinig mo yung salitang marami? Ibig sabihin, hindi lang siya isa, hindi lang siya dalawa, marami. At sa mundo, napakaraming tao. Ilan na ba ang populasyon ng buong mundo? Pakadami na. Populasyon lang sa barangay nyo pakadami na. Sa tahanan nyo ilan kayo dyan? Sa tahanan nyo, halimbawa 5 kayo, nanay, tatay, mga anak. Ilan sa inyo ang nagkakaroon ng desire na makinig ng mabuting balita? Sa bahay pa lang yun sa tahanan pa lang. Pag lumabas ka pa ng barangay, ilang tahanan sa barangay, kapitbahay mo, ang nag-uukol upang makarinig ng mabuting balita. Barangay pa lang yun. Sa community nyo, sa bansa, sa iba't ibang bansa. Amen. Kakaunti. Pero pag nagbo-viral yung mga walang kakwenta-kwentang kwento, doon pa lang sa loob ng tahanan, sinishare nyo na, huy, panoorin mo nga sa YouTube, alam mo si ganito, naghiwalay na, ang tagal-tagal nila. Amen. Hindi nag-glorify si God yun. Pero pinagtutuunan natin ng time yun Nagbibigay tayo ng time para panoorin yung mga walang kakwenta-kwentang ganun. Amen. Napakarami. Lagi natin gagamitin yung salitang word na napakarami kasi yun yung word of the day na isa sa mga message ni Lord. Mamaya malalaman natin. Napakarami. Mapakaraming tao sa mundo na walang desire na makinig ng mabuting balita. For them, it's nothing. For them, wala yun. Alam ko na yan. Alam ko na yung utos ng Diyos, alam ko na yan. Yun nga alam nga natin bakit pa ulit-ulit tayo nagkakasala. Napakaraming tao sa mundo na ayaw magdasal sa bawat araw. Napakarami sa mundo ang ayaw magsimba, ang ayaw magkumpisal. Napakaraming tao sa mundo ang ayaw magbalik loob sa Diyos. Napakaraming tao ang sumusuko sa problema. Napakaraming tao na de-depress, napakaraming tao ang talaga namang walang relasyon sa Panginoon. Napakadami. Mabibilang mo lang siguro sa hindi ba? Kung ilan lang yung tao talagang ipinagmamalaki ang Panginoon, naglilingkod sa Diyos, talagang number 1 si God sa kanila. Napakarami na ng problema dito sa mundo. Bakit napakarami pa rin tayong katwiran, dahilan, ayaw nating seryosohin ang isang Diyos na nagsusupply naman ng lahat, ng langit, ng hangin, diba, ng araw, ng ulan. Bakit pa sino pa yung Diyos na mas dapat nating binibigyan ng time? Wala talaga, diba? Nakakalungkot Nasa loob ng 24 hours, ayaw talaga nating seryosohin ng Diyos. Alam natin ang salitang relasyon. Sa asawa, sa anak. Diba, anak mo, tatrabaho ka, abroad ka pa. Bakit? Para ibigay sa kanila ang kanilang mga pangangailangan.
Napakarami mong ginagawa. Minsan nagdo-double time ka pa, nagdi-triple time ka pa. Napakarami mong dahilan. Bakit mo sila sinusupply yung kailangan nila? Kasi mahal mo sila eh. Kasi nakikita mo sila. Kasi kadugo mo sila. Eh, what about ang Diyos ng pinanggalingan ng anak mo? Ang pinanggalingan ng properties mo, ng pinanggalingan ng trabaho mo, ng pinag-aralan mo, ng pinanggalingan ng buhay natin. Ba't hindi natin siya pinapansin? Eh, lahat naman ng bagay na pinaghihirapan natin sa mundo, iwanan naman natin yan eh. Mapatao, mapatrabaho, mapangyayari. Pero hindi natin napaghahandaan na napakarami nating dapat gawin. Marami tayong dapat gawin sa Diyos na hindi natin ginagawa. Kasi hindi natin siya nakikita eh. Eh, hindi lang naman tayo katawang lupa. Meron tayong kaluluwa. Meron tayong espiritu na hindi natin napag-uukulan ng pansin. Kaya napakaraming dumadating na problema, napakarami din tayong ginagawa na solusyon na hindi naman naaayon sa kalooban ng Panginoon. Napakarami, napakarami, napakarami. Pero yung dami ng blessing na ibinigay sa atin ni Lord, ilan ang naibalik natin? Amen. Kung napakaraming blessing si Lord sa iyo, marami din siyang ine-expect sa iyo. Sa atin. Napakaraming bagay na pwede natin gawin sa Diyos to glorify Him, pero napakarami din nating dahilan. Napakaraming oras ang binibigay sa atin ng Diyos para tayong manalangin, pero ayaw pa rin natin siyang kausapin. Napakaraming bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos, pero mas marami pa rin tayong reklamo. Napakaraming bunga na banal na espiritu, the love, the joy, the peace of mind, the self-control, the goodness, the kindness, na ibinibigay sa atin ng Diyos ng libre, but priceless. Napakarami pa rin nating excuses. Hanggang saan yung napakarami nating pagkukulang sa Diyos na dapat nating punuan. Amen. Kaya ba nating mawala ang napakaraming bagay na kinalulukuhan natin sa mundo? Huwag lang ang Panginoon. Nasa Diyos ang napakaraming biyaya. Nasa Diyos ang napakaraming pagpapala. Nasa Diyos ang napakaraming dahilan para tayo'y maging masaya sa bawat araw. Hindi yung araw na ito dapat masaya tayo. May kagalakan. There's joy. Hindi yung magkaroon lang ng konting problema, wala na. Nakalimutan na natin. Makarami natin dapat ipagpasalamat sa Panginoon. But the word for today is napakarami. Ano ang meron sa iyo ngayon na napakarami? Amen? O baka naman baliktad. Yung napakarami sa atin, napakaraming kasalanan ginagawa natin, napakaraming negativity, napakadaming depression, napakaraming galit, napakaraming inggit. Ay, pag yun ang nasa atin, iba yung pinaglilingkuran natin, iba yung nakikita natin. Kung anong meron ka ngayon, be contented and be thankful to God. Kung ano man yung wala ka pa ngayon, pray to God. Kulitin mo si God. Amen. And God will give it to you according to His will. Hindi lahat ng gusto natin masusunod. Hindi lahat ng pangarap natin mangyayari. Kasi may plano ang Diyos. At may mga mangyayari sa buhay natin na hindi rin natin masasagot kasi ang Diyos lang nakakaalam. Sapagkat unlimited lang. O limited lang yung ating pag-iisip. Pero napakaraming pwedeng gawin ang Diyos sa buhay natin na hindi natin magagawa kung wala ang Panginoon sa atin. Amen. Napakarami. And then, ano ngayon ang mensahe ng mabuting balita? The mission. Ang mission. Ikaw, anong mission mo sa buhay? Ano na ba ngayon ang katayuan mo sa buhay? Na-fulfill mo na ba yung mission mo? Maybe nakapagpatapos ka na ng mga anak sa pag-aaral. Maybe nakapag-masteral ka na. Maybe nakapag-travel ka na along sa iba't ibang bansa. Maybe yung mission mo, nakatulong ka na sa kapwa mo. Maybe ang mission mo, o meron ka pang mission and vision na hindi natutupad. But nagawa mo na ba yung pinaka-ultimate mission na dapat nating gawin? At sa mabuting balita, ipinapakita na maliwanag na merong misyon si Kristo. At ang misyon niya ay palaganap ang mabuting balita. Magkaroon ng kagalingan ang mga tao, hindi lang physically but spiritually.
yung pagkabulag na pisikal, yung spiritual na pagkabulag talaga, ang gustong gawin ng Panginoon para makita natin yung ating kahinaan, yung ating kasalanan, na ilapit natin sa Diyos para tayo gumaling. Yung mga nakaraang gospel, yung mga paralitiko na pinagaling, mga leper, mga may ketong, dahil tayo may ketong spiritually. Na si Kristo, anak na ng Diyos, perfecto na, wala nang kasalanan, pero meron siyang mission sa napakaraming tao na makasalanan. Na sa dinami-dami ng mga isinugo ng Diyos noong unang panahon, mga propeta, sila Abraham, sila Moises, sila Noah, mga hari, si Haring Solomon, Haring David, hanggang sa dumating na yung time, eto na, ang dami ko ng sinend, ayaw nyo pa rin magbalik loob, eto na, ang aking buktong na anak. Ito ang mission niya, ipinakita sa atin. Na everyday, wala siyang ginawa kundi tumawa, makapagpakita sa mga tao, halik kayo, lumapit kayo sa akin, mangangaral ako ng salita ng aking ama. Sapagkat ang ama at ang anak ay iisa. Ano man ang sabihin ng anak, yun na yun. Na, halina kayong mga may sakit, pagagaling kayo ng Panginoong Hesus. Nahalika na kayo sa napakaraming tao. Halika kayo, mga naaalikan ng demonyo. Nakakahiya, no? Kristo na yun. Ginagawa niya yun everyday. Wala pang social media. Lumalakad sa ilalim ng init ng araw, sumasakay sa bangkat, pumupunta sa kabilang ibayo, kasama ang kanyang mga alagad. Hindi siya nag-iisa na, naghakot pa siya ng kasama. Amen. Kahit binabati ko siya ng mga iba, kahit sinasabihan siya na, kaya na yan nakakapagpagaling kasi galing ang kapangyarihan niya kay Beelzebul, ang hari ng prinsipe. Nakakahiya tayo sa harap ng Diyos. It doesn't matter kung anong taas ng pinag-aralan natin, kung anong meron tayong amount ng savings sa bangko, anong mga negosyo, presidente tayo, nakakahiya tayong lahat. Bakit? We don't know our real mission in this world. And what our mission? To glorify God. To love God with all our heart, soul, strength, mind. That our mission, kaya tayo nilikha ng Diyos para ako, ikaw, ipagmalaki siya araw-araw. Para ikaw at ako, gumagawa tayo ng kabutihan para sa Diyos. To glorify God. Pero sa dami na kinalolokohan natin sa mundo, nakakalimutan natin yung totoong dahilan kung bakit tayo nag-e-exist sa mundo. Dumating tayong walang dala at mamamatay tayong walang dala. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Kundi dapat pagpasalamat tayo na nabuhay tayo sa mundo, na kinilala natin ng Diyos, pinaglingkuran natin ng Diyos. Kasi iba naman ang pinaglingkuran ng mga tao ngayon eh. Bisyo, mga bagay na kinahumalingan sa mundo, maglalaho lahat. Anihin mo ang mapasayo ang lahat, kung kapalit naman ito'y kaluluwa mo. Na ang salita ng Diyos, hindi maglalaho lahat ng dito sa mundo. Pero ang salita ng Diyos, mananatili kahit kailan. Na hindi tayo nagiging sigurista sa buhay. Na lagi na lang natin tinitingnan, ano yung meron ako, ano yung makakapagpasaya sa akin physically, ano. Na yung spiritual life natin, yung kaluluwa natin, napabayaan na natin. A time will come na lahat tayo tatawagin ng Diyos sa kamatayan. Ano nang maihaharap natin sa Kanya? Naging bahagi pa siya ng buhay natin. Eh kung minsan, kung pagsisimba nga lang, tinatamad tayo. Minsan, di ba? Bakit pagdating sa Diyos, kinatatamara? We have to priority God. Kahit saan. I-priority natin siya. Hindi isinasantabi natin siya. Ay, mauna ko munang gagawin to bago siya. Or kaya, wala, ang nakakalungkot, wala si Lord sa buong araw. Gumising, iba ang nasa isip. Diba sabi ko nga sa inyo, pagising nyo, thank you Lord. Pagtulog, thank you Lord. Forgive me Lord. Hindi pwedeng hingi tayo ng hingi lang sa Diyos. Kahit hindi natin hingi ng gusto natin, ano ng Panginoon yan? Ang gusto ng Panginoon, makita sa atin, ano ba siya sa pwesto sa buhay natin? Ano ang pwesto niya sa puso natin? Amen. The mission. Ang mission natin, kaya tayo nabuhay para sa Diyos. At mamamatay tayo dapat para sa Diyos.
Sabi sa Bible, tayo na ang pinakakawawang tao kung ang buhay lang natin, gigising, magtatrabaho, mangangarap, tulog. Gising, mangangarap, magtatrabaho, tulog. Nasaan si Lord? Amen. We're wasting our time. We're wasting yung chance ni Lord na makipagrelasyon sa Kanya. At wala nang pinakamasarap na relasyon. Wala nang pinakamasarap mahalin, kundi ang Diyos. Kasi hindi kanya lolokohin. Hindi kanya pagsisinungalingan. Hindi kanya dadayain. Hindi kanya pagpapalit kahit saan. Amen. Na kahit mawala ang lahat, wag lang ang Diyos, buhay tayo kay Kristo. Hindi nabubuhay nga tayong pisikal, buhay pisikal, gumagalaw nga, humihinga, pero patay na pala tayo spiritual. Amen. We should know our mission. Tayong tinatanong sa atin ng Panginoon, nagagambanan ba natin yung mission na yan? And what is the mission? To fulfill the Great Commission. Matthew 29:19. Palaganap ang mabuting balita. Mahirap bang gawin? Yes, mahirap. Kung hindi mo dinidesire na ipagmalaki ang Diyos. Hindi masama ang mangarap, hindi masama ang magtrabaho, may matapos, hindi yan masama. Ang sabi lang ng Panginoon, nasaan yung pwesto ko sa buhay mo? Baka naman nasa gitna ako, nasa huli, o baka wala na. Amen. Bakit naaalala natin si Lord pag may problema tayo? Bakit naaalala natin si Lord kapag, diba, yung walang-wala na? Buti na lang matyaga ang Diyos. Buti na lang mapagpatawad ang Diyos hanggat buhay tayo. Pero once na namatay na tayo, sarado na ang awa ng Diyos. Sarado na ang kanyang pagpapatawad. Judgment na tayo. Nasa judgment line na tayo. Kaya samantalahin natin na matupad natin yung mission. Kasi hindi pa naman huli ang lahat eh. Sabi nga ng salita ng Panginoon, maraming nauuna na nahuhuli at nahuhuli na nauuna. Itong araw na ito, we can go back to God. We can ask forgiveness. We can fulfill our true mission. Yung totoong mission natin, hindi yung magpayaman, hindi yung magpaganito, ganyan. Our true mission is to serve God. Itong pag-share mo lang ng gospel sa timeline mo, you are serving God. You are fulfilling your mission. Kasi utos siya ng Diyos eh. Hindi lang naman 10 ang utos ng Diyos. Utos ng Diyos. Utos ng Diyos. Na ikaw, ako, i-share mo ang gospel para lahat tayo nagkakatulungan. Hindi pwedeng pari lang ang magbibigay ng homily. Pag nadinig mo, tapos na ang kwento. Hindi, may pinapagawa ang Diyos. Kasi wala na si Kristo eh, nasa langit na eh. Hinintay na lang natin kanya pagbabalik eh. Kaya nga nag-iwan siya ng Holy Spirit eh, to guide us. Eh kung sa bawat araw hindi mo sinishare ang gospel, bakit? Ano? Hindi ba? Utos yun. Utos yun. Hindi utos ni Sister Angelica. Utos yun. Kaya nga, from 2019 up to the present, sa tulong ng Diyos, everyday nag-gospel ako, pinaghahandaan ko. Bakit? Because I'm fulfilling the Great Commission. Anong napapala ko? Marami. Hindi ba? I'm not wasting my time. This is the most important time. Na may mga taong natatouch sa gospel, napapaalalahanan tayo. Hindi naman natin kailangan ng mataas na pinag-aralan eh. Ang kailangan dito, yung puso. Yung puso natin. Ay, na-bless ako sa narinig kong gospel, sa mensahe ni Lord. Ang sabi, pagpatawarin mo ang yung mga kaaway, ibihin mo yung mga kaaway. Ay, teka nga, ma-share nga dito sa aking Facebook. Para yung mga Facebook friends ko na may kaaway, magpatawad na. Amen. Kaso pag chismis ang dali natin na-share sa chat sa group chat pinag-chismisan natin Bakit natin pag-chismisan ang mabuting balita? Bakit hindi tayo dumami? Amen. Ngayon, kung ayaw palatin natin, wala na magagawa nyo, hindi tayo pipilitin ng Diyos Hindi ba? Pero kung totoo may relasyon ka sa Panginoon, mararamdaman mo yan. Diba? Pag meron kang gusto, may mahal ka, pinagmamalaki mo, ito yung girlfriend ko, ito yung boyfriend ko. Diba? Ba't si Kristo, hindi natin mapagmalaki. Pagka ikaw salesman, saleswoman, ito po yung produkto namin, nakakaputi. Ito po yung produkto namin, maganda sa skin. Produkto yun. Ba't si Kristo, hindi natin mapagmalaki? May
mission tayo. Kaya nga meron tinatawag sa pagpapari, sa pagmamadre. Pero kahit hindi ka pare, kahit hindi ka madre, kahit sabihin natin basurero ka, construction worker ka, engineer ka, doktor ka, may mission tayo sa Diyos. Pwede natin gamitin pagiging doktor natin para magampanan yung mission natin sa Diyos. Pwede tayo magbigay ng mga libreng, di ba, consultation. Amen. May mission tayo sa Diyos. Naku, kung sa mission na yung Diyos sa atin, ba't di natin ginagawa yung mission natin? Samantalang si Kristo, ginawa niya, nagpakita siya ng magandang halimbawa. Sinasayang natin ang oras. That time is gold. Instead of spending yan sa mga walang kwenta, why don't you pray to God, talk to God? Meron nga tayong mga habit mga habitual na ginagawa sa bawat araw Why can't be na magkaroon nating habit ang pakikinig ng mabuting balita, ang pagbabasa ng Bible, ang paggawa ng mabuti sa kapwa. That's our mission. Kasi ang mission sa atin ng Diyos, dalhin tayo sa langit, doon tayo tumira, wala nang problema, wala nang lungkot. Dito sa mundo, ang dami natin na-encounter na kalungkutan, anxiety, depression. Yun kasi yun ang gusto ng Diablo na maramdaman natin. Ayaw ng Diablo na isinishare mo ang gospel. Bakit? Syempre, matatapunan yung kanyang mission na sirain ang relasyon natin sa Panginoon. Amen. Napakaraming tao na ayaw mag-share, ayaw mag-fulfill. Hindi naman kinakailangan ikaw yung magsalita kasi pinipili talaga ng Diyos yung pwede niyang gawing bigyan ng gift of preaching. Pero sharing the Word of God is our mission through social media. Kung 4,000, 1,500 yung Facebook friends mo, o kahit 5 na lang yung Facebook friends mo, pero mo yung 5 yan, makanood ng gospel, ang laki na ibinalik nating pagpapasalamat sa Diyos. Amen. Kapag meron tayong kagalakan sa puso natin, di ba gusto natin i-share sa ibang tao? Hindi ba tayo nagkakaroon ng kagalakan pag ang Diyos ang nasa puso natin? Amen. Kaya, kailangan magkaroon tayo ng, sa sarili mo, natanong mo na ba? Okay, tapos na ang mission ko sa inyo, napag-aral ko na kayo, tapos na ang mission ko sa inyo. Kung ano man yung mission mo dyan. What about our mission to God? Amen. May mission tayo. Kung di pa natin na-fulfill ngayon yun, gawin na natin hanggat may panahon. We're running out of time. We cannot say na magigising pa tayo bukas pag natulog tayo mamaya. Gayahin natin yung magnanakaw na kasama ni Jesus na nakapako dun sa krus ng Kalbaryo. Anong sabi ng magnanakaw? Kasi isang magnanakaw, tinutuya si Kristo Ang sabi, sige nga, kung ikaw ang anak ng Diyos, baba tayo dito, naligtas mo kami. Anong sabi niya sa magnanakaw? Hoy, wag mong ganyanin ang Panginoon. Panginoon, wag mo kong kakalimutan pagdating mo sa langit. At what Jesus said, today, I will bring you to paradise. Today, I will bring you to paradise. Ibig sabihin, ngayon tinitingnan ni Lord ano yung nasa puso natin, hindi yung kahapon, hindi yung kanina, ngayon. Kaya every minute, every second, tinitingnan ni Lord, ano ba ang estado ng pag-ibig natin sa Kanya. That God is loving us unconditionally. Not because, but in spite of. Tayo, paano natin minamahal ang Diyos? Paano natin naaalala ang Diyos? Importante ang Diyos sa buhay natin. Importante pa sa mga bagay-bagay na nakikita natin. Kailan pa natin ma-realize sa buhay natin na meron tayong pinaghahandaan. Hindi yung kinabukasan, higit pa sa kinabukasan ng mga anak natin, higit pa sa mga plano mo sa buhay. Ang buhay na walang hanggan. Kailangan makapasok tayo doon. Na ang mga preacher, mga pare, mga nangangaral ng salita ng Diyos, naglilingkod sa Diyos, hindi pa kami sigurado na pupunta kami sa langit. Kasi hindi naman sinasabi na, Lord, Lord, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa langit, kundi yung sumusunod lang sa kalooban ng Ama sa langit.
Kaya ibig sabihin, bawat minuto, bawat araw, kailangan nagiging consistent ang pag-ibig natin sa Diyos. Kaya nga hindi pa nga huli ang lahat eh. We have to decide. Kasi tayo din na maglalagay kung saan natin gusto eh. Kung sa impyerno o sa langit. Amen. Kailangan pa ba natin maranasan yung impyerno bago tayo magbalik loob sa Diyos? Eh kung minsan nga, lumindol lang sandali, natatawag mo sa si Lord eh. But of course, huwag natin kakalimutan. Nagunaw ang mundo nung unang panahon. Anong ginagawa ng mga tao sa panahon ni Noah? Di ba nagunaw ang mundo sa pamamagitan ng baha? Noong unang panahon, ang mga ginagawa ng tao, kamukha ng ginagawa din natin ngayon. Nagkakasayahan, nagtatrabaho, nagkakainan, then biglang dumating ang baha. Ganyan din ang mangyayari sa panahon natin ngayon. Biglang darating ang wakas ng panahon. Huwag tayong pakampante. Kasi hindi ang kayamanan sa lupa ang basihan ng Diyos, kundi yung kayamanan ng puso natin. Ang kayamanan ng puso natin. Yun ang binabase sa atin ng Diyos. Now we have to pray. We have to beg for that paradise. But we cannot go to the paradise, to the heaven, if the mission is not fulfilled. Tinatanong tayo ng Diyos, yung mission mo sa akin, ginawa mo ba? Ginawa mo ba? Kasi yung iba talagang, aminin man natin ang hindi, nakukornihan sila kapag kanyang makakarinig ng gospel. O kaya yung iba sasabihin na, alam ko na yan, nasabi na yan, narinig ko na yan. At mayroong ipinapagawa sa atin ng Diyos na ayaw pa rin natin gawin ngayon. The mission na dapat napakaraming tao ang maabutan ng mabuting balita, which is napakadali na nga ngayon. Isang pindot mo lang, you can share the gospel, the Facebook Live, the YouTube, the TikTok sa timeline mo. Wala na pong pinakamagandang timeline na content tayo, since marami tayo sa atin na gumagamit ng Facebook, ay yung makontent natin ang Diyos. May biyaya po dyan. Akala natin, kapag nag-share tayo, wala, may biyaya. Yan sinasabi ko sa inyo. Na, ako nga, magli5,000 na yung Facebook friends ko. Pero ilan lang yung regular kong nabibigyan o nakakatiran ng link ng Facebook Live ko. Ang palad nyo. Kasi ang Diyos ang nagsisend dyan, ginagamit lang ako. Tapos hindi nyo papansinin, hindi nyo panonoorin. Ang Diyos ang hindi nyo pinanood. Nagsasalita ako na nagsasalita dito, hindi nyo ako pinapansin. Hindi naman ako maapektuhan eh. Kasi ang Diyos ang iniisnab nyo. Amen. Once na naka-receive kayo ng link nung Facebook Live, halimbawa ngayon, Thursday Gospel, nag-send ako. Kasi alam nyo, ang Facebook Live to, habang nag-opening song ako, nagsisend na ako na yan. Nagsishare na ako sa mga taong alam ko na kailangan isend sa mga group chat. Amen. Kaya may mga opening prayer ko, opening song ako, na sinasamantala ko, share ako ng share. Si Lord ang nagpapadala nun, hindi ako. Instrumento lang ako. Kaya once na nagtanggap ka, be thankful to God. Kasi 4,000 tapos kasama ka. Amen. Bakit pag mga bold, yung sinesend sa'yo sa messenger, talaga namang pinapanood mo, sinishare mo pa sa iba. Pag ganun. Amen. May mission eh. May pinapagawa sa atin eh. Magsimula muna tayo sa pakikinig. Then after pakikinig, saan ba ako nagsimula? Pakikinig. Dati din naman akong hindi nagsisimba. Dati akong, diba? Pero ngayon, yung pagsisimba, andun yung desire ko. Sinishare ko sa iba na magsimba ka. Mahalaga yan. Mortal sin niya pag di mo ginawa. Amen. Wala akong relasyon dati sa Panginoon. Ngayon, hindi ko pinagmamalaki ang sarili ko, no? Ang sinasabi ko lang po, sinishare ko sa inyo, may ginawa ang Diyos sa akin. At alam ko may gagawin pa ang Diyos sa akin. Kasi alam ko, marami pa akong dapat matutunan sa Panginoon. Marami pa akong dapat i-give up sa Panginoon. Marami pa. Napakarami, di ba? Word of the day, napakarami pa. Ikaw, the mission, nagkakagawa pa natin. Diba sabi ko nga sa inyo, mag-start muna kayo sa pakikinig, then share. At least, itong January 14, 2024, may nagawa tayo sa Diyos. Natupad natin yung Great Commission.
The following day, kung ibibigay ni Lord on January 50, 2024, share again the gospel. Eh kung ayaw mo i-share yung gospel ng Facebook Live ng Word of God, punta ka sa YouTube. Hanapin mo yung paborito mong pare. Nag-gospel din yan everyday. Yun ang i-share mo. What's the point? The point is, inuutusan tayo, a commandment ng Diyos na i-share ang gospel because that is our mission sa mundong ito. Kung hindi natin ginagawa yung mission na yan, ang laki ng kasalanan natin sa Diyos, ang laki ng pagkukulang natin sa Kanya. Amen. Kaya nga ang Panginoong Yesus hindi siya nakontento na siya lang ang mapalaganap ng mabuting balita. Tumatawag pa siya ng 12 alagad. Tumawag pa siya ng 72 alagad. Babae, lalaki. Kasi dapat sa panahon natin ngayon, bata, matanda, lalo na kung senior citizen ka na, that's the time na talagang, hindi ba, ilang panahon na lang kukunin ka na ni Lord. That's the time na you should give yung remaining na buhay na ipinagkakalob ng Diyos. Kasi ang dami mo ng karanasan sa buhay eh. Kung senior citizen ka na, magagalitin ka pa rin, negativity ka din. Hindi ba? Parang, namatadayat ang paorong. You have to mature spiritually. Hindi nagmamature lang tayo sa age. Magandang gabi na Sister Telma Sadoy. Diba? Masarap makinig ng live. Bakit? Kumbaga sa kasalan, live mong napapakinggan ang mensahe ng Diyos. At naniniwala ako, nandito ang presensya ng Diyos kahit nasa online lang tayo. Diba? Dalawa o higit pang nagkakatipon sa pangalan ng Panginoong Jesus. Naruroon ng Panginoong Jesus. Hindi ko kayo nakikita, hindi niyo ako nakikita. Pero batid natin na andito ang Panginoon. Pinapakain yung ating espiritu. At lagi kong sinasabi sa iyo, kapag nakakarinig tayo ng gospel sa bawat araw, yun na, kinuha natin o binigay sa atin ng Diyos yung pinakamahalagang blessing. Mabuting balita sa dami ng pangit at masamang balita na na-encounter natin. Amen. We have to develop our relationship, our communication kay God. Importante yan. Amen. Hindi naman natin kinakailangan ng mataas sa pinag-aralan para maunawaan na mahal tayo ng Diyos ay kailangan may prayer time tayo sa Kanya. Gumagawa tayo ng kabutihan sa Kanya. Hindi natin dapat sabihin sa sarili natin na ay, nagawa ko yan kasi mabait ako, kasi matulog. Hindi. Nagagawa natin ng kabutihan dahil sa Diyos. Nag-glorify natin dapat ang Diyos. At kung yung sabi nga dito sa gospel, kung ang demonyo, kilalang-kilala ang Panginoon, nanginginig sa takot kapag nakikita at narinig ang Panginoong Jesus, dapat tayo din ay magkaroon ng divine fear sa Diyos. Alam ng Diablo ang laman ng Bible from page to page. Tayo, open book na alam na natin ang laman ng Bible. Pero wala tayong takot sa paggawa ng masama. Lagi natin sinusunod yung ating human will, hindi ang God's will. Kaya hindi natin ma-fulfill ang mission. Kasi meron tayong mission sa sarili natin. Kung ano yung nagpapaligaya sa atin, kung ano yung gusto natin, yun ang mission natin, na sinusunod natin. Natin, atin, ako. But God is a selfless God. Hindi siya selfish, hindi siya selfish. Lagi niyang iniisip, anong magagawa ko sa iyo? Anong maibibigay ko sa iyo? Ano? Di po ba? Slowly but surely, mag-start muna tayo sa pakikinig. Then after that, mag-share. Then after that, hindi ba? Balang araw, malay mo, ikaw na nag-share kay Kristo. Amen. Ang hirap kasi na, honestly isang araw talaga, hindi ka man lang nagdasal, hindi ka nagpasalamat. Nire-require nga tayong gumawa ng mabuti bawat araw kasi karunungan niya mula sa Diyos Sayang ang araw, hindi na yung babalik. Hindi na babalik ang January 18, 2024, 7:23 p.m. Kung yung oras na yan, malungkot ka, puro ka reklamo, hindi na babalik yan. Dapat yung oras na yan, ispend na lang natin to glorify God. Kahit through social media. Amen. Actually,
Hindi lang naman pagka-gospel everyday ang gusto kong gawin. Gusto ko nga rin magkaroon ng ibang topic. Halimbawa, topic about forgiveness. Gusto ko nga rin mag face to face. Dahil nasubukan ko na yan. Punta ako ng Maynila. Habang umaandar yung bus, nag-gospel ako sa tao. Hindi ako nahihiya. Ba't ako mahihiya? Wala akong namang ginagawang masama. Ang nakakahiya, minsan gagawa tayo ng masama, hindi natin kinakahiya eh. Hindi ba? Pinagmamalaki natin si Kristo. Kasi ang daming tao na hindi nila makilala ang Panginoon. Kasi walang nagpapakilala sa kanila. O kung hindi mo pa mapakilala si Kristo, lakasan mo yung volume dyan sa bahay niyo para yung anak mo, yung tatay mo, yung biyenan mo, marinig ang mabuting balita. Isang form niya ng pag-share, isang form niya ng pagtupad ng Great Commission. Na hindi na ikaw yung nagsalita, hindi na ikaw nag-prepare ng topic, pero through sharing, you are fulfilling your mission. Through sharing. Amen. Hindi ko na alam kung anong gagamitin kong salita eh. Kasi pag-share ng mga walang kakwenta-kwentang content ng mga creator eh. Mga kalokohan eh. Mga, di ba? Hindi mo na kailangan pakiusapan eh. I-share nila ng kusa yan eh. Pagmamalaki pa nila sa Facebook. Pero pagdating sa salita ng Diyos, di talaga natin ma-share. Ayaw talaga natin. No? Anyway, bahala na ang Diyos sa atin. No? Basta hindi nagkukulang ng paalala sa atin ng Panginoon. Na kung si Kristo, ginampanan niya ang kanyang misyon, araw-gabi, madaling araw pa lang, nagdadasal na sa Panginoon, naglalakad, nagmimisyon, tayo pa kaya makasalanan, mas kailangan natin gawin yun. Amen. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi nagre-require ng mataas sa pinag-aaral. Nagre-require ng number 1. Ay, dalawang bagay lang palang nire-require kung gusto mong maglingkod sa Diyos. Una, humility. Yung magbalik loob ka sa Diyos, ask for forgiveness. Pangalawa, obedience. Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pag sinabi ni Lord na kanan, kaliwa. Tapos ang kwento. Amen. That's how we can fulfill our mission. Sana iiwan ng mensahe ng Panginoon isang katanungan. Ginampanan mo na ba ang mission mo sa Diyos? Willing ka bang gampanan simula sa araw na ito? Then share the gospel. God's voice is saying, share the gospel on your timeline, on your group chat. Amen. Walang mawawala sa atin. May pagpapalang darating kapag sinishare natin sa mga Facebook friends natin yung gospel. Amen. Kasi alam nyo, yung everyday gospel naman, ang talagang main reason yan, i-share eh. Hindi ba? Diba, pag nakakanood ka ng paborito mong artista, ng paborito mong drama, sinishare mo eh. Amen. Nakakahiya bang i-share si Kristo? Kasi nga, pag kinahiya talaga natin siya, kahiya din niya tayo. Kaya marapat lamang na tularan natin ang Panginoon Jesus. Tularan natin siya. Ang tiyaga niya. Ang tiyaga niya. Kahit sinasabi siyang anak lang siya ng karpintero, ang tiyaga niya. Pinagpapasensya. Actually, naaawa nga ang Panginoon Jesus sa mga tao para silang mga tupang ligaw na walang nagpapastol. Eh tayo, may nagpapastol na, diba? Nandiyan ang pare, ang preacher. Pero ayaw pa rin natin i-share ang kabutihan ng Diyos. God is asking us, hanggang saan natin gagawin yun? Sayang ang time. Sayang ang panahon. God is asking our quality time for Him. He deserve it. Deserve ni Lord. Although, hindi niya kailangan. Ano ibig sabihin? Kailangan ba niya pagsamba ng tao? Kailangan ba niya yung mga handog natin? Hindi. Nasa kanya na lahat eh. Pero God is doing this. May mga Facebook live online sa gospel para sa ating mga makasalanan. Para sa ating mga nambabaliwala sa Kanya. Amen. Tinuturuan tayo magmahal sa Diyos. Kasi kapos na kapos tayo sa pagmamahal sa Diyos. Paano natin malalaman kung mahal natin ang Diyos? Kaya ba natin iwanan ang lahat para sa Kanya? Para sundin lang ang Kanyang kalooban. Actually, hindi naman natin masusukat ang pagmamahal sa Diyos eh. Pero, yung makita ng Diyos na, ay, si brother, si sister Telma,
Sister Maria, ay, sinare niya sa timeline niya, no? Very good. Baka mamaya may Facebook friend siya magpapakamatay na. Lungkot na. Narinig ang mabuting balita. Kailangan maging anghel tayo sa mga Facebook natin. Tagahatid ng mabuting balita. Amen. Nawa ang mabuting balita ngayon, ina-touch yung ating isipan, yung ating puso, ating spirito, na magamit tayo ng Diyos sa pagpapalaganap ng mabuting balita para ma-fulfill natin yung mission natin na napakaraming tao pa, mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, mga kakilala natin, kahit hindi natin kakilala, hindi naman lahat ng Facebook friends mo personal mong kilala, pero sharing the word of God, gawin natin mga kapatid. Amen. Try mo lang. O, share ka ngayon. Bukas share ka ulit. Hanggang sa hindi mo mapansin, nagsishare ka na everyday. Kesa yung ayaw mo ngayon, bukas masalang ayaw mo. So, ayaw mo na. Hindi natin na-fulfill yung mission, no? Ano ba yung mission na yan, no? Ito yan, eh. Ayan. Great Commission from Matthew chapter 29 verse 19. Kaya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak. Lahat tayo binibigyan ng misyon. Kaya huwag kayong makikinig sa sinasabi ng ibang sekta na hindi pwedeng ang babae nangangaral ng salita ng Diyos, dapat lalaki lang. Di ba may mga ganong sekta na lalaki lang, hindi mo mapapakinggan ng babae? Hindi, lahat tayo inaatasan ipalaganap ang mabuting balita. Kaya nga ang Panginoong Hesus meron siyang alagad na babae, meron siyang alagad na lalaki. Lahat tayo. But of course, si Kristo ang puno o ulo ng iglesia. Pero lahat tayo dapat kumikilos. Amen. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli, Panginoon, marami pong salamat sa pagpaalala mo po sa amin na i-fulfill namin ang mission namin sa iyo. Kung meron kaming mission sa aming pamilya, sa aming sarili, sa aming bansa, may una kaming misyon. At yun ay hindi lang yung kalooban, ipalaganap ang mabuting balita. Bigay mo po sa amin ang desire nito, Lord, upang sa ganon, makita namin na may bunga ang bawat pag-share ng mabuting balita sa social media. Lord, I pray sa mga nakakarinig ng mabuting balita, touch them, O Lord. Give them the humility and the obedience to share the gospel on their timeline, on their group chats. Sayang ang oras kung hindi ito ginagawa. Sayang ang Facebook kung hindi ito ginagawa. Ibaba natin ang ating pride. Wala tayong mapapala dyan. Because matuto tayong gumawa ng mga bagay para ma-viral ang mabuting balita. Magtulungan tayo. Dalangin natin sa Diyos na tulungan niya tayo. Tayo nakikinig ng mabuting balita at ito ay nai-share natin sa iba. Sapagkat ang mabuting balita ay magbibigay sa atin ng kagalingan espiritual. Sapagkat ang mabuting balita ay isang misyon na dapat natin gampanan. Dalangin natin buong mundo ay makarinig ng mabuting balita everyday sa pamamagitan natin. Ang Diyos ay nandito. Siya ang dahilan kung bakit may araw na ito. At siya rin ang dahilan pamaya sa ating pagtulong. Nawa sa pagising na sa panamang umaga, simulan natin nagampanan ang ating misyon sa Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming pahintulo sa tukso at hadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Amen. Maraming salamat, Panginoon, muli sa pagpapaalala mo na may mission kami sa'yo. May mission kami sa aming pamilya, may mission kami sa aming sarili, may mission kami sa aming bansa, sa buong mundo, pero may mission kami sa'yo. To share, to proclaim the Word of God, kahit magsimula mo na kami, through our timeline, through social media. Muli, kung hindi nyo naumpisahan ang gospel, pwede po kayong mag-nood ng replay. Kasi pagkatapos ng live na ito, automatic naman yan mapupunta po yan sa Facebook account ko. O punta po kayo, inipitahan ko po kayo sa aking YouTube channel, type nyo po ang Jerica Dorde, at subscribe na lang po ako. Para someday, kung lolobin ng Diyos, hindi na tayo sa Facebook live, sa YouTube live tayo, sa TikTok live tayo. Amen. Magtulungan po tayo. Hindi ko po kaya mag-isa. Kailangan po namin kayo. Kailangan ko po ang tulong nyo to glorify God. Pakishare na lang po itong Thursday Gospel sa inyong timeline, sa inyong group chat, o kung kanino nyo gustong i-share. Mahalaga na i-share natin para ma-fulfill natin ang Great Commission ni God. Amen. And of course, kanina, nag-check ako ng group chat namin. Kaya kung gusto niyo magpa-add sa group chat, i-PM nyo lang ako. Kung gusto niyo meron kayong i-add sa group chat, i-PM nyo din ako. Pwede rin po kayong mag-request ng Thanksgiving or prayer request. May mga inalis ako na member ng Word of God from 2019 up to the present na hindi naman nagiging active. Kasi merong mga gustong pumasok na member. So, yun pinasok ko. Okay, so since nandyan na kayo sa group chat ng Word of God, huwag na kayong umalis. Kasi pag nilayasan nyo ang Word of God, ang Diyos ang nilayasan nyo. Diba? Nandyan po kayo para ma-update po kayo sa Everyday Gospel, para pag nagla-live po ang Word of God, papasok yan sa notification nyo. Amen. Isa rin yan sa pagre-remind, parang alarm na, ito na, it's time to hear the Word of God. Ngayon, kung hindi po kayo makarinig ng live, kasi maring may ginagawa kayo, nasa trabaho pa kayo, pwede nyo naman pong i-replay. Ang mahalaga, mapakinggan po natin. Masama po natin sa schedule ang Word of God at ma-share. Kailangan may bunga, ha? Hindi pwedeng nakinig ka lang. Kailangan may bunga. Kailangan magbago ka sa salita ng Diyos at ma-share sa iba. Importante po yan. Sana nakikita natin lagi ang Panginoon. We have to see the Lord every day through gospel. I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines, all the sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friends. I see you in these bonds, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour,
Amen. Nawa lagi nating makita ang Diyos sa mabuting balita, no? So, ang Word of God, Daily Gospel, ay Monday to Saturday. Meron na po tayong bagong oras, alas 6 ng gabi. Kung hindi ko man masunod, yung alas 6 ng gabi, minsan po kasi meron tayong lakad o meron ginagawa. Basta importante, mag-live tayo sa bawat araw. No? But usually, lalo na pag mayroon po akong iniimbitahang guest preacher, alas 6 po ng gabi. At kapag Sunday po, hindi na po tayo alas 6 ng umaga. Alas 3 na ng hapon. Alas 3 na po ng hapon. And of course, ayun po. Okay? Sana isama niyo sa schedule niyo ang abang Word of God na ito, no? Tayo po ay nandito naman para sa Panginoon. Nawa, suportahan natin ang Word of God. Sama-sama, sana mga Facebook friends ko, no? Sama-sama tayo na i-viral ang mabuting balita. Ano lang naman yan eh. Nakikinig kayo sa akin, i-share nyo sa timeline nyo. Pagkatapos yung mga Facebook friends nyo, i-share nila sa kanilang mga Facebook friends. Dadami, ba-viral yan, ha? So magtulungan po tayo for the glory of the Lord. At isa na rin yan sa way ng papapasalamat sa Diyos. And kung lalabin ng Diyos ang January 19, 2024, Friday Gospel, ang magiging guest preacher po natin si Brother Jerry Nabalte na dati. Kung pwede siya. Kung hindi naman siya pwede, ay yung lingkod uli ang gagamitin ng Panginoon. At ang Friday Gospel po, alas 6 uli ng gabi, bukas po, tungkol po to sa ang pagpili ni Jesus sa 12 apostol. Ayun po yun. Actually, Marcos siya, no? Chapter 3 verses chapter 3 verses 13 to 19. So maganda rin yan, no? Yung tungkol sa pagninilay sa pagpili ng kanyang mga apostol. Amen. 12 alagad. Okay, so makakasama natin si Brother Jerry na isang military ordinate of the Philippines Office of Deliverance and Exorcism. Yan, pagdating sa mga naaalihan ng demonyo, kasama yan ng pare, nagkakasawt ng demonyo. Okay? Matagal na rin yan sa gawain. So, guest po natin siya bukas, ulolobin ng Diyos, at sana makinig kayo uli. si Lord naman ang pinapakinggan niya. Hindi po ba? Ayun. Tapos, ayun, muli, ang Great Commission, Mateo 20:19, muli, palaganap ang mabuting balita. Share the daily gospel for the glory of the Lord. Maraming pong salamat. Huwag kakalimutang magdasal bago matulog, magpasalamat, humingi ng tawad, at pagkagising, unang-unang gagawin, magpuri sa Panginoon. Amen.